Intern na nagpabago sa opisina. Ginamit ako para umangat. Ang sisi kong kasintahan na sobrang magmahal sa akin para ipaghiganti ako. Pinlano siyang tipatayin sa papuri. Inalis ako sa posisyon bilang vice presidente. At agad siyang itinalaga bilang bagong vice presidente. Binilhan niya ang intern ng mamahaling sasakyan, binigyan ng villa bilang dormitoryo. Lahat daw ay parte ng plano para pabagsakin siya. Hiniling niyang magtiis ako. Hanggang sa atakihin sa puso ang kapatid kong babae. Nakiusap ako sa kasintahan ko na mag-advance ng sahod. Para sa operasyon ng kapatid ko. Pumayag siya agad. Pero sa araw ng operasyon, nag-antay ako sa ospital mula umaga hanggang gabi. Walang perang dumating. Ang tanging nakita ko ay ang post ng intern sa social media. Tinatwanan ng pamilya ko, ang siki kong si ate ay masyadong mabait kaya inaabuso. May empleyadong gustong mag-advance ng sahod. Paano kung bigla siyang umalis at hindi na magbayad? Tinanggihan ko na siya. Kung gusto niyong manloko ng pera, humanap naman kayo ng mas magandang dahilan. Namatay ang kapatid ko dahil hindi na operahan. Saka lang tumawag ang kasintahan ko para suyuin ako. Huwag ka nang magalit. Ipagpaliban na lang natin ng 2 araw ang operasyon ni An-An. Tinitiis ko ang lahat ng ito. Para lang may taas si Luha Owen ng husto. Para mas masakit ang pagbagsak niya. Huwag kang mag-alala, sa kaarawan niya 2 araw mula ngayon. Ipahihiya ko siya. Mawawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos, magpapakasal tayo sa isang marangyang kasal. Para mapasaya si An-An. Pero matagal ko nang naintindihan na ang tinatawag na ipagpatay sa papuri ay dahilan lang para sa pagkiling. Hindi ko na siya kailangan. Zai Cheng, sigurado ka bang sasama ka sa amin? Napakabuti. Aalis tayo makalipas ang 2 araw. Sa kabilang linya, ang EEC ng isang malaking kumpanya sa ibang bansa ay sobrang tuwa. 7 taon na nila akong hinihintay. Nagpatayo pa sila ng branch sa bansa. Para lang mas madali akong makuha. Napakatahimik sa morgue na rinig ang bawat alinggaw-ngaw. Huli kong tiningnan ang kapatid kong 10 taong gulang lang. Si An-An na may kupas na kwelyo. Pumirma ako sa death certificate at hinanap ang doktor. Sabi ng doktor, kailangang bayaran muna ang 2,000 para sa cremation. Mula nang magkasakit si An-An. Naubos ang ipon ko sa loob ng maraming taon. Sa mga nakaraang taon, umikot ang mundo ko sa kasintahan kong si Liu Ruyan. Wala akong kaibigan. Matapos niya akong alisin sa pagka-V. Lumayo na rin sa akin ang mga katrabaho. Ngayon, wala man lang akong mahiraman ng pera. Napatingin ako sa relo sa kanang pulso ko. Ito ang alaala ng pag-ibigan namin na bigay ni Liu Ruyan. Katumbas ng 3 buwang sahod niya. Sabi niya, sa puso niya, napakahalaga ko. Ngayon, balak ko sanang ibenta ito online. Pero 3,000 lang ang halaga. Malayo sa 30,000 na kailangan para sa operasyon. Kulang na kulang. Nag-alinlangan ako at hindi ko ito itinuloy. Siguro, tadhana na ang nagsasabing ibenta ko na ito. Ipinost ko ito sa mababang halaga na 2,000. Agad may bumibili na tagalungsod din ang nakipag-ugnayan. Habang nagmamadali akong lumabas para sa transaksyon. Nabangga ako ng isang bodyguard na nakaitim at natumba. Nagkaroon din ng lamat ang screen ng cellphone ko. Ginoong Zai. Tinutulak ni Liu Ruyan si Lu Hawen na nasa wheelchair. Nagmamadaling pumasok sa ospital. Napakaraming doktor, nurse at bodyguard ang nakasunod sa kanila. Mukha siyang balisa, may butil-butil na pawis sa noo. Nagkatinginan kami ng hindi sinasadya. Pero mabilis niyang inalis ang tingin. Tinulungan ako ng nurse na tumayo. Hindi niya mapigilang bumuntong hininga. Iba talaga ang tadhana ng tao, ano? Ang asawa ng sisi na ito, na-sprain lang ang paa. Pero lahat ng doktor at nurse sa ospital, pinatawag para sa konsultasyon. Samantalang yung batang babae na may sakit sa puso. Hindi man lang makalikom ng pampagamot. Umiling ako at sinabing ayos lang ako. Sa sumunod na segundo, mabilis na bumalik si Liu Ruyan. Seryoso ang mukha. At hinila ako pababa sa underground parking. Pumasok kami sa kotse. Nang kami na lang 2. Kumunot ang noo niya, bakit dito ka pa humihingi ng pera?
Nang mapansin niyang masyadong mataray ang tono niya, lumuwag ang kunot sa noo niya. Naspray ni Haowen ang paa niya sa pagbaba ng hagdan. Sobrang arte niya. Ayaw magpatingin kung hindi ako kasama. Alam kong ikaw pa rin. Nagtatampo ka dahil hindi kita pinag-advance ng sahod. Ito ang pera. Umalis ka na, baka makita ka ni Haowen. Baka magkamali siya ng iniisip. Hindi niya namamalayan. Habang sinasabi niyang maarte si Lu Haowen, ang mga mata niya ipuno ng pagmamahal na hindi maitago. Dati ako ang inaalala niya. Sumakit lang ang tiyan ko. Umiyak siya sa tabi ng kama ko buong araw. Personal akong pinagluto ng lugaw. Napaso pa ang mga kamay niya. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone niya. Sa sumunod na sandali, tumunog ang cellphone ko. Pumasok ang 200 yuan. Mumiti siya at nagpaliwanag, mahilig mag-check si Haowen. Kung malaman niyang binigyan kita ng malaking halaga, hindi siya matutuwa. Gamitin mo itong 200 para ibili si An-An ng mga masustansyang pagkain. Para mapasaya mo siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Kami ang tunay na magkasintahan. Pero ngayon, para kaming mga magnanakaw. Matapos ang ilang sandali, mapakla akong ngumiti. At ibinalik ko sa kanya ang 200. Ang kilos niyang pababa na sana ng sasakyan ay natigilan. Sa wakas, napansin niyang may mali. Humarap siya at tinapik ang kamay ko. Zai Cheng, alam kong nasasaktan ka. Pero para patayin sa papuri si Lu Haowen, kailangan nating ibigay sa kanya ang lahat. Para kapag nawala na ang lahat sa kanya, doon niya mararamdaman ang tunay na sakit. Para maipaghiganti ka. Pero ang taong nawala ng lahat at lubos na nasaktan. Parang ako. Noong nakaraang taon, nang pumasok si Lu Haowen sa trabaho, nagyabang siyang babaguhin niya ang sistema sa opisina. At ako, ang vice-presidente, ang pinuntirya niya. Inutusan ko siyang mag-print ng dokumento. Sabi niya, nagtatrabaho siya, hindi utusan. Inutusan ko ang assistant ko na bumili ng kape. Humarang siya at ibinuhos ang kape sa mukha ko. Sinabing gawin ko ang sarili kong mga gawain. Nang malapit ko nang makuha ang isang kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ayaw niyang ibigay ang selyo ng kumpanya. Pinaghihinalaan akong naglilipat ng yaman ng kumpanya. Naagaw ang kliyente. Nasayang ang isang buwang pagpupuyat. Nagsumbong ako kay Liu Ruyan. At nagpasya siyang ipaghiganti ako. Gumawa siya ng isang kiplano ng pagpatay sa papuri. Kung gusto mong mamatay ang isang tao, palakihin mo muna ang kanyang ulo. Noong una, tuwing may patutsada si Liu Ruyan at pinupuri si Lu Haowen, lagi siyang kumikindat sa akin na para bang mailihim kaming dalawa. Hindi ko maiwasang mapangiti at nakisakay sa kanyang pag-arte. Nagkunwari akong nasasaktan para lalong lumaki ang ulo ni Lu Haowen. Pero habang tumatagal, nagiging mas totoo ang pag-arte. Ang papuri ni Liu Ruyan kay Lu Haowen ay tunay na paghanga. At ang pagwawalang bahala at pagbabaliwala niya sa akin ay hindi na mukhang peke. Isang taon na ang nakalipas, nawala sa akin ang posisyon bilang vice-presidente. Isang linggo na ang nakalipas, ang kapatid ko, dahil nakita niyang ang kanyang magiging hipag ay bumili ng bahay para sa ibang lalaki. Inatake sa puso sa sobrang galit. Isang operasyong 100% ang tsansang magtagumpay. Ay hindi natuloy dahil sa akin, isang walang kwentang kapatid. Na hindi nakalikom ng pampagamot. Kaya siya'y namatay ng malungkot. Ngayon, ang kasintahan kong nasa harap ko ay nagbago na rin pala ng puso. Sa isang iglap, napuno ako ng pighati. Liu Ruyan, maghiwalay na tayo. 3 salita na hindi ko pa nasasabi. Tumunog ang telepono niya. Tumatawag ang taong nakasave bilang Haowen baby. Binuksan ni Liu Ruyan ang pinto ng kotse at lumayo para sagutin ito. Pero dati, hindi niya ako pinagtataguan. Naka-speaker pa nga para hindi ako maghinala. Pagkatapos, tinatuanan pa namin ang kayabangan ni Lu Haowen. At nanunumpa siyang ako lang ang mamahalin niya habang buhay. Ngayon, nakatayo siya sa labas ng kotse, kinukusot ang lailayan ng damit. Ang mukha'y puno ng tamis. Tapos sumigaw siya, may sugat pa ang paa mo. Huwag ka nang pumunta rito.
Sa sumunod na segundo, nakita ko sa entrance ng underground parking. Isang paika-ikang anino. Nagmamadaling sumalubong si Liu Ruyan. At sinalo si Lu Haowen. Nakita ko ni Lu Haowen na nakaupo sa passenger seat. Isang malupit at nagwawaging ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumapit at hinila ako palabas ng kotse. Zai Cheng, sino nagsabing pwede kang sumakay sa kotse ni Xiaoxu? Paano kung madumihan ang leather seat, kaya mo bang bayaran? Huwag mong sabihin gusto mo pa ring humiram ng pera sa kanya. Sinisipsip mo ang dugo ng ex mo. Lalaki ka pa ba? Para ipakitang pag-aari niya ito. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ni Liu Ruyan. In-unlock ito. Nang makita ang transfer record, ibinato niya ang cellphone sa sahig. Liu Ruyan, iniisip kita. Pero ikaw, hindi mo pa rin makalimutan ang dati mong pag-ibig. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa doktor. Mabuti pang mabali na lang ang binti ko. Umalis siya nang may pagtatampo. Si Liu Ruyan, nakilala sa pagiging matapang at desidido sa kumpanya, ay hindi makasagot sa harap niya. Hahabulin na sana niya. Pero may naalala at biglang huminto. Humarap siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Nangako ng taimtim, Zai Cheng. 2 araw na lang. Magtiis ka pa ng kaunti. Pagkatapos nito, babawi ako sayo. Ito ang paborito niyang paraan ng paglalambing. Dati kapag ginagawa niya ito, puno ng tamis ang puso ko. Pero ngayon, pandidiri na lang ang nararamdaman ko. Bago ko pa man maalis ang kamay ko. Tumalikod na siya para habulin si Lu Haowen. Nakatayo lang ako roon. Pinunasan ang likod ng aking kamay. Liu Ruyan. Makalipas ang 2 araw, aalis na ako. Hindi na kita kailangan. Pagkaalis ko sa underground parking, agad kong nahanap ang buyer at nakuha ang pera para sa cremation ni An-An. Pag-uwi ko dala ang abo ni An-An, gabi na. Hindi bumalik si Liu Ruyan pero sa unang pagkakataon, nag-report siya. Sinasabing hindi maginhawa ang paa ni Lu Haowen. Kaya inaalagaan niya ito sa ospital. Ang huling report niya ay ilang buwan na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagsiselos o humingi ng kapalit. Binuksan ko lang ang office software at nagpadala ng resignation. Hindi pa ito inaaprobahan. Ibinaba ko ang cellphone at hindi na pinansin. 2 araw lang ang meron ako, medyo masikip sa oras. Kailangan ko munang mag-impake. Bukas na ako pupunta sa opisina para ayusin ang mga huling bagay. Ang 7 taon ay naisiksik sa isang 20-inch na maleta. Kinabukasan, habang natutulog pa, malakas na kumatok ang assistant ni Liu Ruyan. Nakita niya ang mga maleta sa loob ng kwarto. Natigilan siya sandali. Ginoong Zai, aalis po ba kayo para magbiyahe? Hindi na siya nagtanong pa. Pinapapunta po kayo ni MF Liu. Ayoko sanang pumunta. Pero pinilit ako ng mga bodyguard sa likod niya. Ang destinasyon ay isang wedding gown shop. Nakangiting tumingin sa akin si Liu Ruyan. At hinila ako sa fitting room. Kumuha siya ng isang high-end na suite. At personal akong sinuotan nito. Yumuko siya para itali ang aking kurbata. Habang tinitingnan ko ang hati ng kanyang buhok, medyo natulala ako. Para tuluyang kipatayin sa papurig si Lu Haowen. Hindi na siya lumapit sa akin. Sabi niya, kailangan niyang lokohin ang sarili niya para maloko ang iba. Habang tinutulungan niya akong ikabit ang cufflinks, bigla siyang nagsalita, nasaan ang relo? Hindi na niya hinintay ang sagot ko. At tumawa ng mahina, nasa kahon na naman para sa maintenance, ano? Ang gwapo kong si Zai Cheng ay bagay na bagay sa ganitong damit. Ang kasal natin, pinadesign ko na. Paborito mong beach wedding. Mayroon ding flower arch na gusto ni An-An. Sa araw na iyon, siya ang gagawin nating flower girl, okay ba? Ang bawat salita niya, bagamat malambing, ay parang mga karayom na tumutusok sa akin. Kinuyom ko ang aking kamao. Naalala ko si An-An na umiiyak bago mamatay, Kuya, bakit hindi pa ako sinasagip ni ate? Naalala ko kung paano minahal ni Liu Ruyan si An-An na parang sariling mata. Inaalala ang kanyang kalagayan. Kinukwentuhan siya gabi-gabi ng walang kapaguran. Ang pagpapakasal kay Liu Ruyan. Dati, iyon ang aking pinakamataas na pangarap.
Pero hindi na ito matutupad. Liu Ruyan ang kasal. Ngumiti siya ng bahagya. Inilagay ang daliri sa aking mga labi. Malapit nang matapos ang plano natin. Bukas ay kaarawan ni Lu Haowen. Sa harap ng lahat, iaanunsyo kong tanggal na siya. Ang mga ari-arian, bahay, at kotse na nakapangalan sa kanya ay babawiin lahat. Sa mga nagdaang taon, sanay na siya sa marangyang buhay. Hindi kumakain sa hindi 5-star na restaurant. Gusto kong makita kung kapag wala na siyang lahat. At kayang-kaya na siyang tapakan ng lahat. Maglalakas loob pa kaya siyang baguhin ang sistema sa opisina? Sa sumunod na segundo, biglang hinawi ng malakas ang kortina ng fitting room. Sisisihin na sana ni Liu Ruyan ang pumasok. Pero nang makita ng assistant na si Lu Haowen iyon, namutla siya agad. Nakatayo si Lu Haowen sa pintuan. Mapait na umiti kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, akala ko nag-aalala ka talaga sa paa ko. Kaya pinasukatan mo ako ng damit para bukas. Kung hindi ako sinabihan ni Zhai Cheng na may magandang palabas, hindi ko malalaman na ako lang pala ang nag-iisip nito. Hindi na kailangang maghintay ng bukas. Lahat ng binigay mo sa akin, ibabalik ko na ngayon din. Nanginginig niyang hinubad ang mamahaling suite. Ang relong nagkakahalaga ng milyon ay ibinato niya kay Liu Ruyan. Nang tanggalin niya ang name tag ng A sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Sinadya niyang itapon ito sa mukha ko. Ang pisngi ko ay nagasgasan ng aspile sa likod ng name tag. Dumugo ito. Masakit, pero ni isang segundo ay hindi tumingin sa akin si Liu Ruyan. Nakatitig lang siya kay Lu Haowen. At hindi man lang umiwas ng binato siya. Ang tingin niya ay nagpadama sa akin ng kilabot. Noong taon na pinakamamahal niya ako. Ganoon din ang tingin niya sa akin. Noon, katatanggihan ko lang sa alok ng isang malaking kumpanya sa ibang bansa. Para samahan siyang magsimula ng negosyo mula sa wala. Para makatipid. Tinitiis ko ang manto at maalat na gulay. Dahil sa malnutrisyon. At sa mga business meeting, nagdugo ang tiyan ko at naospital. Sa aking pagkahilo, nakita ko si Liu Ruyan na hawak ang kamay ko. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Nangakong hindi na niya ako hahayaang magdusa. Ngayon, ang tingin na iyon ay para na kay Lu Haowen. Liu Ruyan, mula ngayon tayo ay estranghero na. Naway maging maligaya kayo ni Zhai Cheng habang buhay. Umiiyak si Lu Haowen. Mukhang desidido. Pero pagtalikod niya, bigla siyang napaupo sa sahig at hinawakan ang dibdib. Natarantang si Liu Ruyan. Lumuhod sa sahig at kinuha ang gamot na dala-dala niya. Haowen, may hika ka. Huwag kang ma-stress, inumin mo na ang gamot. Huwag kang lumapit. Ayokong makita ka. Hirap na hirap huminga si Lu Haowen. Parang bida sa isang melodrama. Pilit at matigas na tumayo at umalis. Hindi ko na malayang hinawakan ko si Liu Ruyan na hahabol sana. Ipinaliwanag ko, hindi ako ang nagsabi sa kanya. Hindi ko alam na papapuntahin mo ako para magsukat ng damit. At lalong hindi. Pero itinulak ako ni Liu Ruyan na parang may sakit akong nakakahawa. Ang mga mata niya ay puno ng pandidiri. Zhai Cheng. Isang araw lang hindi ka makapaghintay? Kapag may nangyari kay Haowen, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Nanigas ang mga daliri ko sa ere. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang kasintahan kong 7 taong kasama sa kama. Gagawing impyerno ang buhay ko para kay Lu Haowen. Ibinaba ko ang aking kamay. Walang pag-aalinlangang hinabol siya ni Liu Ruyan. Agad na lumapit ang assistant para ayusin ang sitwasyon. Ginoong bae, nag-react lang po ng biglaan si Liu. Dadalhin ko po muna kayo sa ospital para magamot ang sugat sa mukha ninyo. Umiling ako at tumanggi. Hinubad ko lang ang suot kong damit. Hindi naman sa akin. At katawa-tawa kung isusuot ko. Tumunog ang cellphone ko. Naaprobahan na ang resignation letter ko. Mukhang galit na galit talaga sa akin si Liu Ruyan. Mabuti na rin. Pagkaalis ko sa wedding shop, pumunta ako sa opisina para kunin ang mga file ko. Pagdaan ko, narinig ko ang mga panunuya. Narinig niyo ba? May isang taong gustong lokohin si A.S. Liu, pero nahuli ni M. Liu. Kaya ayon, kahiyahiyang nag-resign.
Kung iisipin, dati paborito rin yan ni MS Liu. Pero paikot-ikot lang ang swerte. Hindi matatalo ang tunay na pag-ibig. Sawa na akong marinig ang mga panunuyang iyon. Wala na akong naramdaman. Nang umangat si Lu Haowen, lahat ng klase ng trabaho ay ibinato sa akin, tinatanggihan ang mga proposal ko. Ang mga veterano sa opisina. Nakita kung saan umiihip ang hangin. At sinabayan siyang tambakan ako ng trabaho. Dati, pinapangarap ko na sa araw na matapos ang plano ng pagpatay sa papurit ni Liu Ruyan, mapapahiya ko silang lahat. Ngayon, iniisip ko, napaka-inosente ko pala. Ang EEC department ay gustong-gusto na akong paalisin. Basta na lang nila inabot sa akin ang mga file ko. Paglabas ko ng kumpanya, nakita ko ang bagong post ni Lu Haowen. Isang larawan ng magkahawak nilang mga kamay sa ilalim ng papalubog na araw. Ang Patek Philippe na ibinato ni Lu Haowen ay muling suot-suot sa kanyang pulso. Caption, sabi niya, hindi mo alam kung saan nagsisimula ang pag-ibig, basta't lumalalim na lang ito. Sabi ko naman, sana'y ang puso mo ay katulad ng sa akin, at hinding-hindi pagtataksilan ang ating pagmamahalan. Hindi sinasadyang nalike ko ito. At agad kong binawi. Walang reaksyon si Liu Ruyan. Pag-uwi ko ng gabi, gutom na gutom ako. Nagluto ako ng isang pakete ng instant noodles. Habang kumakain, dumating si Liu Ruyan. May bahagyang amoy ng alak. Hindi siya sanay sa alak. Naaawa ako sa kanya. Kaya hindi ko siya pinapayagang uminom sa mga business meeting. Kung dati, tiyak na mag-aalala akong magtatanong kung saan siya uminom. At ipagluluto ko siya ng sabaw para sa hangover. Ngayon, hindi ko man lang siya tiningnan. Tahimik lang akong kumakain. Ibinagsak niya ang kanyang high heels. Inamoy-amoy ang hangin. Kumunot ang noo, bakit hindi mo maintindihan? Sinabi ko na, huwag kang kumain ng basura na iyan dito sa bahay. Ayaw ni Liu Ruyan ng amoy ng instant noodles. Para sa kanya, ito'y mura at nakakadiri. Ngayon, iniisip ko. Ang nakakadiri ay ang mga panahong pinaghirapan namin. Lumapit siya. Hindi sinasadyang natamaan ang bag ko na nasa ibabaw ng maleta. Nagsikalat sa sahig ang mga dokumento ko para sa pag-alis. Pinulot niya ang passport. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Bigla siyang humiti, Zai Cheng. Nasasaktan ka ba? Kaya nagkukunwari kang aalis ng bansa. Walang pakialam niyang ibinalik ang passport sa bag. Nagkabati na sila ni Lu Haowen. Maganda ang kanyang mood. Hinawakan niya ang balikat ko. Mahinahon na sinabi, masyado akong naging seryoso sa pag-arte kanina. Kaya naging masungit ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Pero ang plano nating pagpatay sa papuri na 1 taon nating pinlano. Hindi pwedeng basta-basta na lang matapos. Napabalik ko na si Lu Haowen. Pero tiyak na magiging maingat siya sa ngayon. Maghintay pa kayo ni An-an ng kaunti. 1 buwan lang siguro. Kapag nakahanap ako ng tamang pagkakataon, ipahihiya ko siya. Pero alam kong nagmamadali ka di. Mula 2 araw, naging 1 buwan. Sa huli, ayaw niya lang talaga. Bakit pa kailangang maghanap ng dahilan? Para lokohin ako. Hindi na kailangan. Pinutol ko ang sinasabi niya, tinapos ang huling subo ng noodles. At kumuha ng tissue para punasan ang bibig. Maghiwalay na tayo. Nang masabi ko ito, gumaan ang pakiramdam ko. Nanigas ang kamay ni Liu Ruyan na nagmamasahe sa balikat ko. Inalis ko ang kamay niya. Tumayo para ayusin ang basura. Tinamaan na siya ng alak. Nawala ang pasensya niyang suyuin ako, naging malamig ang mukha niya. Zai Cheng. Sinuyo ko lang naman. Si Haowen, tapos makikipaghiwalay ka na sa akin. Dahil lang hindi kita binigyan ng 300,000 sahod. Walang nangyari sa kapatid mo. Hindi naman siya mamamatay kung wala ang perang iyon, di ba? Bakit ka nagagalit sa akin? Nang banggitin niya ang kapatid ko. Sumikip ang dibdib ko sa sakit. Namula ang mga mata ko. Pero natuyo na ang mga luha ko noong araw na namatay si An-an. Dahil sa 300,000 iyon. Liu Ruyan, kaya mong bilhan si Lu Haowen. Ng mansyon na nagkakahalaga ng 10 milyon nang hindi kumukurap. Pero ang bigyan ako ng 30,000, ganoon ba kahirap?
Nang mabanggit ang pera, puno ng panunuya ang mga mata ni Liu Ruyan. Sinipa niya ang basurahan. Kaya pala ayaw mo nang maglaro ng pagpatay sa papuri. Dahil pala sa kasakiman. Tama si Hawen. Isa ka lang palang ordinaryong tao na nanloloko ng pera sa akin. Alam kong ulila si Liu Ruyan. Mahirap mula pagkabata. Kaya may obsession siya sa pera. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Sinabi ko lang ng walang emosyon. Kahit inalis mo ako sa posisyon bilang hindi nabawasan ang trabaho ko. Dapat mo akong bayaran ng katumbas na sahod. Bigyan mo na lang ako ng dagdag na 70,000. 70,000 para bilhin ang 7 taong relasyon. Mula ngayon, wala nang utang na loob. Gagamitin ko ang perang ito. Para bilhan si An-an ng libingan sa ibang bansa. Ang tingin ni Liu Ruyan ay malamig na parang yelo. Zai Cheng. 1 taon akong nagtiis, hindi ba't para sa'yo? Kung tutuusin, kung hindi kita kasintahan, hindi ka magiging Hintayin mong magpakasal tayo. Lahat ay magiging sayo. Bakit ka nagmamadali? 70,000 lang naman. Bibigyan kita ng 700,000. Kahit 7 milyon pa. Kinuha niya ang cellphone at ibinato sa akin. Hindi ako umiwas. Tinamaan ako sa pisngi. Ang sugat na gawa ng aspile kanina ay nagsimula na namang dumugo. Nanlaki ang mata ni Liu Ruyan at lalapit na sana. Pinulot ko ang cellphone at nag-transfer sa sarili ko. Ng 70,000. Salamat. Kinagat ni Liu Ruyan ang labi. Pabagsak na nahiga sa sofa. Nakasimangot. Alam kong nagtatampo siya. Pero ayoko nang suyuin. Pumunta ako sa kusina para maghugas ng plato. Inayos ang mga gamit at pinunasan ang mga patak ng tubig sa mesa. Akala niya, pumunta ako sa kusina para ipagluto siya ng sabaw para sa hangover. Nakatakip ang mata, pabulong siyang nagsabi, "Huwag masyadong maraming asukal." Mapakla akong umiti sa sarili. Kinuha ang maleta, binuksan ang pinto at umalis. Ang tunay na pag-alis pala ay hindi maingay na away. Sobrang tahimik na hindi mo man lang magigising ang isang taong medyo lasing. Naghanap ako ng hotel na matutuluyan. Nag-video call si Lu Hawen para mang-asar. Mula sa anggulo ng kisses. Lasing si Lu Hawen sa bar. Inagaw ni Liu Ruyan na sumunod sa kanya ang baso ng alak. Labis na nagpakumbaba si Liu Ruyan, lumuhod sa paanan niya. Nakiusap na isuot niya muli ang Patek Philippe na nagkakahalaga ng milyon. Hawen, nagkamali ako. Noong una, ginawa ko lang yun para asarin ka para kay Zai Cheng. Pero ikaw ay matuwid at mabait. Ayaw mong tanggapin ang anumang regalo mula sa akin. Noong unang beses mong tanggapin ang regalo ko. Ang una kong reaksyon ay hindi galit kundi tuwa. Siguro minahal na talaga kita. Lahat ng pagpapaliban at pag-alo ay dahilan lang pala para sa pagkiling. Nagyabang si Lu Hawen. Zai Cheng, huwag mong kalimutang kumutan si Xiaoxu. Kung banggitin niya ang pangalan ko sa panaginip niya, huwag kang masyadong magalit. Kung dati, tiyak na mababaliw ako. Ngayon, sumagot lang ako, ang kasintahan mo, ikaw ang mag-alaga. Pagkatapos, itinago ko ang cellphone sa ilalim ng paso sa may pinto at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, maaga akong nakipagkita sa mga magiging katrabaho ko sa airport. Pero nakatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruyan. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Nagtaka ako. Hindi ba niya alam na nag-resign na ako? Magsasalita na sana ako. Pero naunahan niya ako, nalasing ba ako kagabi? Bakit mo pinapunta si Lu Hawen para alagaan ako? Seloso ka talaga at mahilig saktan ang sarili. Kahit kaarawan niya ngayon, hindi ko siya hahayaang maging bida. Nagpa siya akong ibalik sa'yo ang posisyon bilang Pumunta ka na rito sa opisina. Inutusan ko na ang assistant na sunduin si An-an sa ospital para samahan ka. Masaya ka ba? Tungkol sa kasal. Medyo matatagalan lang. Tinitiyak kong magiging masaya ka. Kilala ko siya. Alam kong bihira na siyang magpakumbaba ng ganito. Liu Ruyan. Hindi pa tayo kasal sa papel. O, sabi ni Liu Ruyan. Nilaro ang dulo ng isang dokumento. Ngumiti, alam kong gusto mong magpakasal muna sa papel bago sa simbahan.
Pwede naman kahit ngayon na. Walang emosyon kong sinabi kaya hindi na kailangan ng kasal. Matagal na tayong hiwalay. Katahimikan sa kabilang linya. Biglang may narinig na nag-report ang assistant, okay na po. MS Liu, ang kapatid ni Ginoong Zaid. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan, huwag na. Huwag nang papuntahin si An-An. Kanselahin na rin ang appointment bilang A. Nagtatampo lang naman. Akala mo kung sino ang susuyo sa kanya palagi. Nag-alala ang assistant, hindi po, Yun Liu. Sabi po ng ospital, namatay na po ang kapatid ni Ginoong Zai. At bumili na rin po siya ng tiket papuntang ibang bansa. Biglang napatayo si Liu Ruyan mula sa mesa. Ano nang sabi mo? Tumingin siya sa cellphone na kausap niya. Magsasalita na sana. Nang may marinig na announcement mula sa airport sa kabilang linya. Mga pasahero. Ang inyong international flight si. Sa sumunod na segundo. Naputol ang tawag. Sa kabilang banda, pinatay ko ang cellphone. At sumunod sa aking mga magiging katrabaho para pumila sa pagboarding. Nagsalita sa akin sa Ingles ang EC na blonde at blue ang mata. Zai, 7 taon ka na naming iniimbitahan. Taon-taon kaming nagpapadala ng mensahe. Nagpadala pa kami ng tao dito para hanapin ka. Ni hindi mo kami binigyan ng pagkakataong manlibre ng pagkain. Bakit ngayon? Bigla kang pumayag na magtrabaho sa amin? Yumuko ako, humigpit ang hawak ko sa handle ng maleta. Sa loob ng maleta, ang abo ni An-An ay tahimik na nakahimlay. Gusto ko lang baguhin ang pananaw ko sa buhay. Ang manatili sa isang lugar ay parang pagkakakulong sa sarili. Nakakasawa na rin. Tinapik ako sa balikat ng EF at malakas na tumawa. Haha, Zai. Alam kong may ambisyon ka. Huwag kang mag-alala. Ang aming kumpanya ay may walang katapusang inobasyon at posibilidad. Hinding-hindi ka namin hahayaang magsawa. Umiti ako pero hindi nagsalita. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang pila. Dahan-dahang nakapasok sa gate ang mga kasamahan ko sa harap. Nasa dulo ako ng pila. Bigla akong nakarinig ng maraming ingay. Mga sigaw ng pagkabigla. Nakita ko si Liu Ruyan na hingal na tumatakbo papunta sa akin. Zai Cheng, huwag kang umalis. Sumigaw siya ng pangalan ko. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Ang assistant sa tabi niya ay sumunod din. Ginoong Zai. Pakiusap, huwag po kayong sumakay sa eroplanong ito. Nang malaman ni MS Liu na aalis kayo, halos mabaliw na siya. Nagmaneho siya ng 120. Muntik nang maaksidente bago makarating. Lumapit si Liu Ruyan. Maingat na hinawakan ang lailayan ng damit ko. Ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi maitago. Kung hindi ako pumunta sa ospital ngayon para isama si An-An, hindi mo ba sasabihin sa akin na namatay na si An-An? At tahimik kang aalis ng mag-isa. Hindi na ako gustong makita habang buhay. Biglang sumikip ang dibdib ko. Sa isip ko, muling lumitaw ang imahe ni An-An na nakadilat ang itim na mga mata. Hawak ang damit sa dibdib ko. Hirap na hirap huminga. Paulit-ulit niyang sinabi, Kuya. Gusto pang mabuhay ni An-An. Gusto kitang makitang ikasal kay ate. Pero 79 na beses kong tinawagan si Liu Ruyan. Walang sumagot. Wala akong magawa kundi yakapin si An-An. Pakiusapan siyang lumaban. Sabihin sa kanya na malapit nang dumating ang kanyang ate para iligtas siya. Pero ang mahina niyang puso ay hindi na nakayanan. Huminga ako ng malalim. At sinabi ng walang emosyon, Liu Ruyan. Hindi ka dapat nandito, alam mo ba? Bago mamatay si An-An. Umiiyak pa siyang nagtatanong kung bakit hindi siya sinasagip ng kanyang ate. Liu Ruyan, paano ko siya sasagutin? Natulala si Liu Ruyan. Ang kamay na mahigpit na nakahawak sa damit ko ay bumagsak. Hindi ko alam. Pasensya na, hindi ko alam. Akala ko, karaniwang sakit lang iyon. Akala ko, maliit na operasyon lang na pwedeng ipagpaliban. Pinutol ko siya, maliit na operasyon. Isang operasyong 100% ang tsansang magtagumpay. Pero hinayaan mo siyang mamatay. Liu Ruyan. Pareho tayong may utang kay An-An. Bumuhos ang luha ni Liu Ruyan. At lumuhod siya sa harap ko. Mahigpit na niyakap ang baywang ko.
Ang kasamahan kong dayuhan, hindi alam ang katotohanan, ay nagtanong sa Ingles, Zai. Sino yan? Kasintahan mo ba? Mukhang maganda siya. Bakit hindi mo sinabi sa amin na magkakalayo kayo? Siguradong mamimiss ka niya. Pwede siyang bigyan ng trabaho sa kumpanya namin. Naintindihan ni Liu Ruyan ang Ingles. Agad siyang sumagot. Ako ang kasintahan niya. Malapit na kaming ikasal. Hindi siya pwedeng magtrabaho sa kumpanya ninyo. Malamig ang tingin ko. Itinulak ko siya palayo. Hindi siya. Estranghero lang siya. Iyon lang. Halata sa kasamahan ko na hindi ordinaryo ang relasyon namin ni Liu Ruyan. Kaya hindi na siya nagsalita. Nang makita ng assistant na nakaluhod pa rin ang kanyang si. Agad siyang lumapit para tulungan. Mas Liu. Baka mas mabuting hayaan na nating umalis si Ginoong Zai. Kung makita tayo ng mga tao sa publiko at maging balita. Ang imahe ng kumpanya natin. Sumama ang mukha ni Liu Ruyan. May malakas siyang kutob. Na kung hindi niya mapipigilan si Zai Cheng ngayon. Kahit anong gawin niyang habol sa kanya. Hindi na babalik si Zai Cheng. Pero hindi nagtagal, isang peres ng traffic police ang pumasok sa lobby. Nang makita si Liu Ruyan, kumunot ang noo nila at sinita, overspeeding. Pinahinto ka namin pero hindi ka huminto. Kahit nagmamadali kang humabol sa flight, hindi pwedeng ganyan. Nataon na ang sasakyan mo. Ngayon, sumama ka sa amin. Pabulong na nakiusap si Liu Ruyan. Sasama ako sa inyo. Pero pwede niyo ba akong bigyan ng kaunting oras? Para makausap ko lang ang kasintahan ko, pwede ba? Siya Oksui, sa likod ng pulis, isang matangkad na anino ang lumitaw. Si Lu Hawen pala. Nakasuot siya ng high-end na suit. Para siyang isang prinsipe. Namumula ang mga mata niyang nagtanong, kaarawan ko ngayon. Nangako kang maghahanda ka ng birthday party para sa akin sa kumpanya. Pero nang dumating ang oras, wala ka. Sa puso mo, wala akong halaga, tama ba? Umiwas ng tingin si Liu Ruyan. Pasensya na, Haowen. May mas mahalaga akong gagawin. Hinila siya ni Lu Haowen mula sa sahig. Tumawa ng mapanuya. Ang sinasabi mong mahalagang bagay ay ang hanapin si Zai Cheng. Pumayag akong ibalik mo sa kanya ang posisyon bilang Hinihiling ko lang na maging tapat ka sa akin. Ganoon kaliit na hiling. Ayaw mo pa ring ibigay? Sa sinabi niyang iyon, lalong namutla si Liu Ruyan. Sa sumunod na segundo, inulit ni Lu Haowen ang dati niyang ginawa. Dahil mahal mo pa siya. Huwag mo na akong guluhin. Hinawakan niya ang dibdib, pumikit at diretsong tumumba. Mabilis ang kilos ni Liu Ruyan. Agad siyang sumalo sa likod niya. Natulala siyang tumingin sa akin. Zai Cheng, Haowen. Mahina ang katawan niya. Huwag ka munang umalis, pwede ba? Hintayin mo akong madala siya sa ospital, tapos mag-usap tayo ng maayos. Nang makita ng pulis ang sitwasyon, agad silang tumawag ng 120. Pinaghiwa-hiwalay ang mga tao para mailabas si Lu Haowen. Habang pinapanood ko ang pag-alis ni Liu Ruyan, ngumiti ako. Walang emosyon sa aking mga mata. Sabi na nga ba, puro salita lang ang pagsisisi. Pero kapag kaharap na si Lu Haowen, lahat ay nakakalimutan. Kahit gaano pa katanga ang kasamahan kong dayuhan, naintindihan na niya ang sitwasyon. Ang tingin niya sa akin ay puno ng awa. Umiling lang ako at sumunod sa kanila sa pagboarding. Umakyat ang eroplano. Lumiit ng lumiit ang lupa. Ang syudad na dati akala ko'y hindi ko matatakasan habang buhay. Ngayon ay parang wala lang. Liu Ruyan, paalam. Sa buong biyahe, pinatay ko ang cellphone at nagpahinga. Pagdating sa Northern Europe, dahil sa time difference, madaling araw pa lang. Nag-agahan sa hotel at natulog. Bago ako dinala ng kasamahan ko sa kumpanya. Tuwang-tuwa akong dinala ng EC. Sa opisina ng ECC para ipagmalaki. 7 taon kang hinintay ng aming CE na si Ava Song. Siya ang nag-iisang anak na babae ng chairman. Nasa iyo ang swerte. Napangiti ako sa sinabi niya. Pero gusto ko ring malaman kung sino si Kim Il Sung. Pagbukas ng pinto at makita ang magandang figura sa loob. Natigilan ako. Nanan, tawag ko, senior.
Pagkapasok ko, agad na isinara ng EUT ang pinto. Sa loob, nakangiting sabi ni Song Wantang noong exchange student ako. Napansin ko na ang pambihirang talento mo sa finance. Pinilit kitang sumama sa akin sa ibang bansa para umunlad. Pero hindi ko inakalang iiwan mo ito para sa pag-ibig. At nanatili ka ng 7 taon. Zai Cheng, nagsisisi ka ba? Kalmado ang tono niya. Yumuko ako at mapaklang ngumiti. Nagsisisi ako. Kung alam ko lang na anak ka ng chairman. Dapat sumama na ako sa'yo. Natigilan si Song Wantang. Sa alaala niya, ako pa rin ang binatang may ningning sa mata 7 taon na ang nakalipas. May matatag na prinsipyo. At matikas na tindig. Akala niya magmamatigas ako hanggang dulo. Sasabihin hindi ako nagsisisi. Pero hindi niya inakalang mukha akong malungkot. At tila nag-iisa. Ang kalungkutang ito ay nagpatibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim. Bakit? Nag-away kayo ng asawa mo? Hiwalay na kami. Kailan? Bakit? Hindi ba't sabi mo, mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo? Nang mapansin niyang masyado siyang emosyonal, kinuyom ni Song Wantang ang kanyang kamay. At umubo ng bahagya. Huwag mong masamain. Nag-aalala lang ako sa kalusugan ng aking mga empleyado. Wala naman akong dapat itago. Sinabi ko lahat. Mas galit pa si Song Wantang kaysa sa akin. Nagitngit siya ng matagal. At sinabihang magtrabaho ako ng maayos. Huwag mag-alala sa lahat. Kinabukasan pa ang opisyal na pagsisimula ng trabaho. Ang unang ginawa ko pagkatapos ayusin ang tirahan. Kinuha ko ang 70,000 na binigay ni Liu Ruyan. At binilhan si An-an ng isang magandang libingan. Ang paglilibing kay An-an ay paglilibing na rin sa aking namatay na pag-ibig. Buong araw akong abala. Nang papalubog na ang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruyan. Sa time difference, madaling araw na doon. Gusto ko sanang tanggihan. Pero nakasanayan ng sagutin. Walang magawa, inilagay ko ang cellphone sa tainga. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Pero maingay ang background. Halatang nasa bar. 2 beses akong nagsalita, kumunot ang noo. Walang pasensya, Liu Ruyan, kung wala kang sasabihin, ibababa ko na. Lasing si Liu Ruyan. Bulol ang pagsasalita pero puno ng hinanakit. Zai Cheng. Dati, ayaw mo akong uminom. Alam mong hindi ako komportable kapag umiinom. Nagkakaroon ako ng rashes. Bakit ngayon wala ka nang pakialam sa akin? Alam kong sobra na ang plano ng pagpatay sa papuri ko. Noong una, binigyan ko siya ng mamahaling sasakyan pero ayaw niya. Tinanong ko siyang nagpapanggap lang ba siyang mabuti. Pero nang magsimula na siyang tumanggap ng mga bagay mula sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero sobrang saya at kontento ko. Para akong nag-aalaga ng isang ligaw na pusa na sa wakas ay kumain na ng ibinibigay ko. Tahimik lang ako. Ang boses niya ay mababa at mabagal. Zai Cheng. Sabihin mo sa akin. Paano ko kokontrolin ang puso ko? Paano na hindi sobrang bilis ng tibok ng puso ko kapag nakikita ko siyang ngumiti? Paano na hindi sumisikip ang dibdib ko kapag malungkot siya? Akala ko matigas na ang puso ko. Pero ngayon, mayroon pa rin kaunting kirot at pait. Liu Ruyan, huwag mo nang sabihin. Ayokong marinig ang kwento ng pag-ibig ninyo ni Lu Haowen. Pero nagpatuloy si Liu Ruyan. Si Lu Haowen, kung pag-uusapan ang kakayahan sa trabaho, hindi kanya matatalo. Kung sa itsura, hindi rin siya kasing gwapo mo. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko mapigilang maging mabuti sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Itatago ko sa puso ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Ikaw ang pinakamamahal ko. Huwag mo lang akong pilitin. Huwag mo akong pilitin. Humina ng humina ang boses niya. Mukhang nakatulog na sa kalasingan. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kumpiyansa. Para sabihin ang pagiging two-timer niya ng napakasakit. Akala niya, maaawa ako sa kanya. Liu Ruyan, hinahabol mo talaga ako para patayin. Pero ex mo lang ako. Kung magtatapat ka, kay Lu Haowen ka magtapat. Pero hindi ko inasahan.
May narinig akong isang mababang tawa mula sa kabilang linya. Nagyabang si Lu Haowen sa akin. Zai Cheng. Kanina, habang kasama ako ni Xia Oksui sa ospital. Binigyan niya ako ng 20% ng shares bilang birthday gift. Balak ko sanang gamitin ang 20% na iyon. Para ibalik sa iyo ang posisyon bilang Hindi ako lugi. Pero hindi ko inakalang ganoon kakadaling malinlang. Kusang umalis. Kung ganoon, si Xia Oksui. At ang lius na 7 taon ninyong binuo. Ay walang hiya kong tatanggapin. Kaya pala nagtataka ako. Kung bakit biglang pumayag si Liu Ruyan na ibalik sa akin ang posisyon bilang Iyon pala, binigyan niya si Lu Haowen ng mas magandang shares. Wala na siyang pakialam sa maliit na bagay tulad ng Pero wala na itong kinalaman sa akin. Kung ganoon, naway maikasal kayo agad. At tumanda ng magkasama. Pero nagyabang si Lu Haowen. Alam kong kailangan ng kapatid mo ng operasyon. At alam kong kulang ka ng 30,000 para doon. Sinadya kong pigilan iyon. Alam kong mamamatay ang kapatid mo. Kapag namatay lang siya, saka ka lang tuluyang susuko. At iwan si Xiaoxu. Zai Cheng. Kahit gaano ka pa kagaling, ano nang silbi niyan? Hindi kailangan ng corporate world ang mga tapat na tao tulad mo. Tahimik kong ibinaba ang tawag. Pagkatapos, may lumabas na notification sa cellphone. Recording saved to local. Mula pa noong tumawag si Lu Haowen. Alam ko nang wala siyang mabuting balak. Kaya nag-record ako. Pero hindi ko inakalang may mare-record akong ganito. Pero ang ginawa niya ay kasalanan lang sa moralidad. Hindi may tuturing na murder. Sa huli, ito ay dahil sa sobrang pagpapabaya ni Liu Ruyan sa kanya. Kahit tinanggihan niya ang pag-transfer. Bilang si Liu Ruyan ay may maraming pagkakataon na mag-transfer. Ang pinakamalupit na paraan para harapin ang mga taong tulad ni Lu Haowen ay ang alisin sa kanya ang lahat. Liu Ruyan, dahil sinasabi mong mahal mo ako. Pakitulungan mo naman ako. Ipinasa ko ang recording. Sa email account ni Liu Ruyan. Ito ang aming maliit na nakasanayan. Kapag may hindi masabi, mag-i-email kami. May password ang email. Kahit kami, hindi namin pwedeng sabihin. Ibinaba ko ang cellphone. At nagsimulang ayusin ang aking dormitoryo. Hindi maraming gamit. Pero maraming kailangang bilhin. Pumunta ako sa supermarket. Lumipas ang mga araw. At unti-unti na akong nasanay sa takbo ng trabaho dito. Walang overtime, maraming bakasyon. Parang paraiso. Napakakomportable na hindi ko na alam ang gagawin. Pero hindi nagtagal. Nakahanap ako ng libangan para pampalipas oras. Pangingisda. Minsan, habang tinitingnan ang mga alon at ripple sa tubig. Napakatahimik ng puso ko. Isang araw ay mabilis na lumipas. Nitong mga araw-araw, walang palya, nagpapadala sa akin ng mensahe si Liu Ruyan. Noong una, hindi siya naniniwalang ganoon kasama si Lu Haowen. Akala niya, peke ang recording ko. Sa gitna, sinisisi niya ako sa pagiging malupit, nagbabantang e-block ako. Pero pagkalipas ng ilang araw, tinatanong niya kung okay lang ako. Hindi ko siya sinasagot. Pero hindi ko rin siya tinatanggal. Gusto kong paulit-ulit niyang ipaalala sa akin. Kung paano namatay ng malungkot si An-an. Para hindi ko maulit ang pagkakamali. Hindi ko inasahan. Isang buwan pagkatapos. Habang dinadalaw ko ang puntod ni An-an. Nakita ko ang isang pamilyar na anino. Yumuko ang babae. At naglagay ng isang baukwet ng bulaklak sa puntod ni An-an. Maingat na pinunasan ang alikabok sa lapida. Liu Ruyan. Bakit siya nandito? Wala akong dahilan para iwasan siya. Pumunta ako sa harap ng puntod ni An-an. Inilapag ang paborito niyang sariwang bulaklak. At dumaan sa tabi ni Liu Ruyan. Pero binaliwala ko siya. Ang tingin niya, mula nang dumating ako, ay nakadikit sa akin. Hindi na alis. Hanggang sa tuluyan ko siyang binaliwala. Sa wakas ay hindi na niya napigilan. Hinawakan ako. Zai Cheng. Huwag kang ganyan. Alam kong sobrang lungkot mo. Pero pamilya mo rin ako.
Pwede kong bilhan si An-An ng mas malaking libingan. Para maging masaya siya sa kabilang buhay. Masaya? Pinutol ko siya. Puno ng panunuya ang mga mata. Masaya na ba kapag malaki ang libingan? Sabi ni An-An, hindi niya kailangan ng malaking bahay. Basta't magkakasama ang pamilya, masaya na. Ganoon din para sa akin. Kung nasaan si An-An, doon ang tahanan. Liu Ruyan, sinira mo ang pamilya ko. Sana huwag ka nang magpakita sa akin. Sumikip ang dibdib ni Liu Ruyan. Kahit anong mangyari, hindi niya inisip na mamamatay ang malambing niyang kapatid na si An-An. Lumaki siya sa ampunan. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng pamilya. Si An-An ang nagparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam na may nag-aalalang kapatid. At lubos na pinagkakatiwalaan. Pero sa huli, masyado siyang mayabang. Masyadong tiwala sa sarili. Pabulong na sinabi ni Liu Ruyan, Zai Cheng. Nagkamali ako. Ang recording na ipinadala mo. Pinatingnan ko sa isang profesional. Totoo iyon. Nitong mga araw, abala ako sa pag-asikaso kay Lu Haowen. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone. Para ipakita sa akin ang mga larawan. Tingnan mo ang shares, ang posisyon bilang ang sports car, ang mansyon. Lahat ay nabawi ko. Pinaalis ko si Lu Haowen sa kumpanya. Walang sinuman sa buong industriya ang gustong tumanggap sa kanya. Hindi niya kayang mamuhay ng simple. Narinig kong marami siyang inutang. Araw-araw may naniningil sa bahay niya. Binubugbog siya. Hanggang sa magkapasa-pasa. Masaya ka ba? Masaya ka na ba kahit kaunti? Pumikit ako ng malalim. Naisip kong sobrang katawa-tawa ng plano ng pagpatay sa papurik na ito. Diretso akong umalis. Nagtatakang sinabi ni Liu Ruyan, bakit hindi ka pa rin masaya? Zai Cheng, ano pa ang kailangan kong gawin? Gusto mong manirahan sa ibang bansa? Pwede. Dito na lang tayo magpakasal. Sa lugar na nakikita ni An-An, okay ba? Ayoko nang sumagot sa kanya. Baka sa susunod na segundo ay makapagmura na ako. Sa mga sumunod na araw, nawala si Liu Ruyan. Akala ko, sumuko na siya at umuwi na. Pero hindi ko inasahan na magpapadala siya ng mensahe para iayain akong magpakasal sa papel. At sinabing hihintayin niya ako palagi. Wala akong balak na pansinin siya. Hanggang sa mag-usap-usap ang mga kasamahan ko. Narinig niyo ba? May isang bride na araw-araw nakasuot ng wedding gown. Hawak ang isang singsing na diamante, naghihintay sa simbahan. Pero hindi dumadating ang hinihintay. Sabi ng iba, iniwan siya kaya nabaliw. Sabi naman ng iba, namatay ang asawa niya kaya hindi makamove on. Narinig kong isang linggo na siyang naghihintay. Mula sa pagbukas ng simbahan, naghihintay na siya. Napaka-sincere niya. Sino kaya ang walang kwentang lalaki na nag-iwan sa kanya? Kahit ako, nakita ko sa balita. Ang interview sa bride na ito. Sa dini. Seryosong sinabi ni Liu Ruyan sa kamera, Zai Cheng. Hihintayin kita palagi. Habang dumarami ang mga nanonood. Sa araw na iyon, napilitan akong pumunta sa simbahan. Nakasuot ng wedding gown si Liu Ruyan. Masayang masaya. Dumating ka. Kumuha siya ng isang kahon. Sa loob ay hindi singsing. Kundi isang relo, isang alaala ng pag-ibigan. Tinubos ko na. Hindi ko nahahayaang tanggalin mo ito. Tumango ako. Para magpakasal. Pero hindi sa'yo. Hinila ko si Song Wantang mula sa likod ko. Lahat ay napasinghap. Ang tingin nila sa akin ay parang sa isang walang kwentang lalaki. Hindi rin biro ang psychological strength ni Song Wantang. Kalmado lang siya. At kumaway pa sa mga reporter na kumukuha ng litrato. Sumama ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi niya tinanong kung sino ito. Pero eksaktong tinawag niya ang pangalan ni Song Wantang. Song Wantang. Alam ko nang may nanlilinlang kay Zai Cheng. Ikaw pala iyon. Inayos ni Song Wantang ang buhok niya. Ako nga, bakit? Nagitngit si Liu Ruyan, matagal mo nang may gusto kay Zai Cheng. Dati pa, gusto mo na siyang linlangin papuntang ibang bansa. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sa sumunod na segundo, umiiyak siyang humila sa akin.
Zai Cheng, kahit ano pa ang sabihin sa'yo ni Song Wantang, huwag kang maniwala. Mahal kita. Ang ating 7 taon ay hindi malilimutan. Naaalala mo ba? Mapakla akong ngumiti. Sinadya kong sabihin sa Ingles, hindi ko nakalimutan. Hindi ko rin nakalimutan ang nakakaantig na kwento ng pag-ibig ninyo ni Lu Haowen. Liu Ruyan, mayroon na akong kasintahan ngayon. Sana'y huwag ka nang manggulo bilang ex-girlfriend. Pagkatapos, hinila ko si Song Wantang sa altar. At nagpakasal sa pinakamabilis na paraan. Sinubukang pigilan ni Liu Ruyan. Pero pinigilan siya ng mga tao. Sa huli, hawak ko ang marriage certificate. At mumiti ng formal kay Liu Ruyan. Hindi ka namin imbitahan sa reception. Naisip mo ba na magkakagulo ang kumpanya mo kapag walang leader? Mapait ang mukha ni Liu Ruyan. Zai Cheng, kailangan mo ba talagang tanggihan ako ng ganito? Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Naiinis na ako. Sinabi ko ng basta-basta. Kung mabubuhay mong muli si An-an, baka sakaling pag-isipan kong patawarin ka. Ang pagbuhay sa patay ay ang pinakadirektang pagtanggi. Namutla si Liu Ruyan. Ang mga daliri niya ay bumaon sa kanyang palad. Walang masabi. Pero hindi ko inasahan. Paglabas namin ni Song Wantang sa simbahan, may isang taong gusgusin at may hawak na kutsilyo ang sumugod sa amin. Lahat ng tao doon ay walang armas. Nagkagulo. Nagtakbuhan. At ang taong iyon ay halatang ako ang puntirya. Sumigaw siya, Zai Cheng. Ikaw ang malas? Kung hindi dahil sa'yo. Ang posisyon ko bilang ang shares ko. Ang kotse ko, ang bahay ko, paano lahat mawawala? Ito pala si Lu Haowen. Nang makuha niya ang lahat. At nawala, syempre masakit. Pero hindi ko inasahan na tuluyan nang nabaliw si Lu Haowen. Hinabol ako para patayin. Mabilis na nag-react si Song Wantang at haharangin sana ako. Pero binitawan ko ang kamay niya. At malakas siyang itinulak. Takbo. Malaki akong lalaki, anong magagawa niya sa akin? Pero ngumisi si Lu Haowen. Iwinagayway niya ang kutsilyo at diretsong sumugod sa akin. Umiwas ako. Mas mabilis akong tumakbo kaysa sa inaasahan niya. Nang makitang hindi niya ako maabutan, ibinato niya sa akin ang kutsilyo. Sa gitna ng panganib, humarang si Liu Ruyan sa harap ko. Ang tanging nakita ko ay isang patak ng dugo. Mula sa kanyang dibdib, gumuhit sa hangin. Lahat ay parang naging slow motion. Ang ugong sa aking tainga ay tumakip sa lahat ng ingay sa mundo. Niyakap ko si Liu Ruyan. Paulit-ulit siyang umubo ng dugo. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. At mapait na ngumiti. Zai Cheng. Matagal mo na akong hindi niyakap ng ganito. Isang buhay para sa isang buhay. Mapapatawad mo na ba ako? Wala na akong maipakita na anumang emosyon. Sa sumunod na segundo, dumating ang pulis at ambulansya. Agad na dinala si Liu Ruyan. Mabuti na lang ang saksak ay tumagos lang sa baga. Hindi tumama sa puso. Ang mga kamay kong puno ng dugo ay nanginginig sa labas ng operating room. Ang isip ko ay magulo. Nakatayo si Song Wantang sa tabi ko. Inabot sa akin ang marriage certificate. Baka ngayon na tayo magpa-divorce. Pag-arte lang naman ito. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito. Iniunat ko ang kamay ko. Nagkatagpo ang aming mga mata, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ipinatong ko ang kamay ko sa kanya. At ipinatago sa kanya ang marriage certificate. Bahagyang humiti, ganoon kadaling mag-divorce. May ginawa ba akong mali? Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Song Wantang. Huminga ako ng malalim. Huwag kang mag-alala. Iniligtas niya ako. Pasasalamatan ko siya sa kanyang kabutihan. Pero ang pag-ibig ay hindi na babalik. Nang gumaling si Liu Ruyan, ipinahatid ko siya pabalik sa bansa. Alam niyang desidido na ako, kaya hindi na siya nangulit. Narinig kong hindi nagtagal, binuwag niya ang kumpanya. At ibinigay ang lahat ng pera sa mga batang may malubhang sakit. Siya mismo ay naging monghe at umakyat sa bundok. Habang kami ni Song Wantang nagmahalan sa paglipas ng panahon. At nagdiwang ng maraming anibersaryo.
Naging kilalang mag-asawa sa aming bilog. At umabot sa tuktok ng buhay.